Ano naman niya mga balita ngayong araw dapat alam? Niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang karagatan sa silangan ng Davao Oriental bandang alas 9:43 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, October 10. Ayon sa PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol 62 kilometers timog silangan ng Manay, Davao Oriental na may lalim na 10 o 10 kilometro. Lord! At 9:43 a.m. this morning, a 7.6 magnitude earthquake has struck the eastern seaboard of the Philippines, specifically in the areas of Davao Oriental, eastern part of Davao Oriental. It's an offshore earthquake. Kasunod nito, naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS at nagbabala sa posibilidad na mapaminsalang alon na higit sa 1 metro ang taas. Pinayuhan ang mga residente sa baybagi ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental na agad lumika sa mas matataas na lugar. So as we speak, information from PHIVOLCS states that the first wave is expected between 9:43 up to 11:43 p.m. So we urge everybody to cooperate and execute evacuation procedures. Nabalot ng takot ang malaking bahagi ng Mindanao matapos yanigin ng 7.6 magnitude na lindol ang karagatang bahagi ng Davao Oriental kaninang umaga. Sa video na ito, napasigaw na lang at napakapit sa pader ang pamilyang ito sa Davao dahil sa lakas ng pagyanig. Grabe kisuga! Ay! Woo! Hello! Woo! Grabe, linaw! Grabe, pagkakasuga agad! Woo! Napaupo naman sa sahig ang mga residenteng ito ng Davao de Oro sa gitna ng malakas na pag-uga. Grabe, linog! Sa lakas ng lindol, Dong, iyo pang plan ka, Dong! Iyo pang breaker! sa lakas ng lindol, kita sa video na ito na nagbagsakan ang mga kisame kaya naman dali-daling nagtago sa ilalim ng lamesa ang mga tao sa loob nito. Inilabas naman ang ilang pasyente ng Davao del Sur Provincial Hospital matapos maramdaman ang lindol. Ilang estudyante rin ang kinailangang dalhin sa ospital matapos makaramdam ng pagkahilo kasunod ng pagyanig. Nasira naman ang bahagi ng Philippine Normal University Mindanao sa lakas ng lindol. Naglabas na rin ng abiso si Davao del Sur Governor Yvonne Rona Cagas na suspindido na ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan dahil sa lindol. Sa kaugnay na balita, ipinag-utos na ng Davao City Government ang pagsasagawa ng rapid damage assessment sa mga gusali sa lungsod kasunod ng naramdaman na malakas na lindol sa Davao Oriental. Base sa advisory ng Davao City LGU, suspendido muna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa lungsod, gayon din ang mga nasa government offices, maliban na ang mga naka-duty sa frontline services. Habang nasa diskresyon na ng mga pribadong kumpanya ang suspensyon ng trabaho ngayong araw upang bigyan daan ng rapid assessment para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Agad na pinakikilos ang mga iniutos ng Pangulo sa mga government agency kasunod ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Yes, agad na pinapa-assess ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na niya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at lahat ng kinaukulang ahensya na magsagawa ng evacuation sa coastal areas at pagganahin na ang emergency communication lines at makipag-ugnayan na mabuti sa local government units. Dagdag ng Pangulo, nakahanda na ang search, rescue at relief operations at agad na itong i-deploy
Naka-preposition na rin ang food at non-food items ng Department of Social Welfare and Development at nakahanda na ang Department of Health sa emergency medical assistance. Mensahe ni PBBM sa mga apektadong reyon, manatiling alerto at kumalma, lumikas sa mas mataas na lugar at umiwas muna sa baybaying dagat. Sumunod sa mga tagubilin mula sa local disaster council at barangay officials. Prioridad ngayon anya ang kaligtasan ng lahat. Ayon kay Pangulong Marcos, nagtatrabaho ng walang humpay ang gobyerno para matiyak na makarating ang tulong sa lahat ng nangangailangan. Ipagpatuloy anya ang pag-aalalay sa isa't isa at ipagdasal ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Ella, naglalanta nga ang mga residente dito sa Davao City matapos maramdaman ang 7.6 na lindol kung saan sentro ang Manay, Davao Oriental. At kanina nga, napansin natin ang agarang paglabas ng mga estudyante sa iba't ibang paaralan at ang mga frontliner at ang mga pasyente sa isang ospital dito sa lungsod. Dahil nangyari sa kalagitnaan ng oras ng trabaho at klase, agad pinalabas paaralan ang mga tao bilang seguridad. Sa Southern Philippines Medical Center o SPMC, labasan ang mga frontliners at sinigurong mag-secure ang mga pasyente sa labas ng ospital. Ganun din ang mga nagtatrabaho sa mga call center. Sa isang pribadong universidad dito sa Davao City ay makikita ang unti-unting pagkahulog at pagkasira ng sistema na itinatakot ng mga estudyante na nasa loob. Agad namang nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan sa Davao City ng pagsuspende sa pasok ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas habang inaalam ang posibleng pinsala ng lindol sa mga gusali. May ilang lugar o barangay din dito sa Davao City ang panandaliang nawalan ng kuryente. Samantala, activated na ang Mobile Command Center ng DSWD Region 11 para sa mas mabilis na monitoring at komunikasyon. Ella, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang koordinasyon ng LGU at ng mga concerned agencies upang malaman ang maaaring lawak ng pinsala ng lindol dito sa buong lungsod ng Davao. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Dito tayo ngayon, malapit sa isang ospital dito sa Davao City, sa Southern Philippines Medical Center. Ito dito sa aking likuran kung saan mabilis nilang inilabas ang mga pasyente upang masiguro ang kaligtasan ng mga ito. At actually, Ella, hindi ko nga tansya kung gaano haba ang nangyaring lindol, pero sa pagkakaalam ko, sa ramdam ko kanina, Ella, ito yung pinakamatagal na lindol na aking na-experience. Kumbaga, at actually, Ella, hanggang ngayon, ramdam ko pa ang medyo pagkahilo at panginginig dahil nga sa nangyaring lindol kanina, Ella. At ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng problema o challenge sa komunikasyon dahil paminsan-minsan ay nawawala-wala ang signal ng mga data dito. Ella? Sa Benguet National High School, hindi na kailangan maghintay ng utos at kusa ng nagdak, cover at hold ang mga estudyante. Mabilis ang head count at kahit may ilan na ninerbiyos, agad silang inasikaso ng mga kaklase. Ayon sa mga guro, higit pa sa simpleng drill ang ipinamalas ng mga bata. Ito'y malasakit at pagiging handa para sa isa't isa. Sa Crystal Cave Integrated School naman sa Baguio City, maayos at kalmado rin ang evacuation. Lahat naka-hard hat. Disiplinado ang mga bata at alerto ang mga guro. Walang nagpanik, walang nagmadali, bawat hakbang, maingat at may tiwala. Para sa kanilang mga guro, ito ang bunga ng paulit-ulit na pagsasanay na ngayon naging bahagi na ng kanilang kultura. Handa, kalmado, may puso. Biglang nag-shake. Nung nag-shake na, nakita ko yung mukha nila. Pero honestly, natakot rin ako. Siyempre, bigla na lang silang pumasok sa nag-duck cover and hold sila. And then nung the time na
nag-stop na, that's the time na we are all instructing yung mga bata. Since practice lang siya or drill lang siya, nagtatawanan sila, ganyan, may joke-joke dyan. Pero this time talaga, they really took it serious sa akin. Hindi lang sa mga paaralan kundi pati sa mga opisina at bahay ramdam ang diwa ng pagkakaisa at kahandaan sa ipinakitang disiplina ng mga taga Baguio at Benguet. Sa gitna ng bawat pagyanig, matatag ang puso ng Cordillera. Sa lungsod ng malamig na hangin, mainit ang diwa ng pagkakaisa at kahandaan. At sa bawat pagtunog ng alarma, kasabay nitong tumitibok ang pusong handang tumulong, magmalasakit at kumilos ng may pag-asa. Grace Doc